Hello mga kababayan, welcome po sa aking reality vlog. This is Annalisa. Kumusta po kayo mga ka-business dyan all over the world? So ngayong oras po ay magbibigay ako ng aking sariling reaksyon, sariling opinion o komento dito sa ating kababayang Renji na isang dating OFW. Tinatawag po nilang si Power Ranger sa ka-business family. Ito po ay patungkol sa ginagawa niyang panliligaw doon sa kanyang dating asawa na parang gusto ni Kabayan ora mismo tanggapin siya. Kabayan, hindi ganun kadali kasi malalim yung binigay mong sakit sa dibdib kay Kabayan LB. Biruin mo ilang taon, 7 years, na sila lang mag-ina ang namuhay. Ginampanan niya yung pagiging nanay at tatay para masuportahan yung nag-iisang anak ninyo. At ikaw naman, habang hindi natin masabi, ay, nasaan ka sa pitong taon na yon, so nagkaroon ka naman kasi ng ibang babae at nagkaanak kayo, yun ang pinakamasakit. Kasi kaming ito bilang isang babae, hindi basta, nature namin na mapagpasensya, hanggat kayang dalhin ang sakit, kakayanin na kaya nga naming mga anak yung pa bang nasa labas na problema, hindi namin kayang harapin. So, bilib ako kay Kabayan LB kasi dinivert na lang niya yung sarili niya sa pagtatrabaho, sa pagpapalaki sa anak ninyo. Kasi ikaw, busy ka naman sa iba. O ngayon, ito Kabayan, totoo ba? Tapat ka ba sa nararamdaman mo kay Mrs. na talagang tao sa puso mo na magkabalikan kayo? Kasi alam mo Kabayan, hindi sa hirap ng buhay ngayon, ito, praktikalan na tayo, prangkahan na tayo. Hindi tayo mabubuhay sa pagmamahal lang. Kung pairarin lang yung pagmamahal, hindi tayo mabubuhay. Kailangan natin kumilos. So kung ako sa'yo, kung gusto mo talaga magkabalikan ulit kayo ng asawa mo, mabuo yung pamilya ninyo, patunayan mo muna sa sarili mo, kahit ayusin mo muna yung sarili mo. Ba? Kasi pasalamat ka nga Kabayan kasi sa sobrang bait ng asawa mo, kung iba-iba pa yan, kung halimbawa sa akin nangyari yon, hindi ka malaya ngayon, ipapakulong talaga kita. Oo, totoo. Kung ako yung si Kabayan LB, kasi kasal baka nasa kulungan kayong parehas, pati yung babae. Ganun talaga. Pero mabait siya, hindi siya maldita katulad ko. Mabait si Kabayan, kaya pasalamat ka. At saka ngayon, kung wag mo siyang mamadaliin Kabayan, Renji, kasi hindi ganun kadali na akala mo, para ka lang nagtiris ng sili na okay na tayo. Ganun, gusto mo kaagad maanghang, na hingi ka ng tawad, ora mismo, patawarin ka niya. Hindi ganun Kabayan, kasi nararamdaman ko siya. Yung oo, pwede ka niyang patawarin kaagad, pero yung pagpapagaling sa puso niya, yung acceptance na tinatawag, yun ang hindi pa niya matanggap ang ginawa mo sa kanya. Kaya siya nasasaktan. Kasi hanggat hindi niya kayang tanggapin yun, paulit-ulit niyang maaalala, hindi siya masaya kahit magkasama kayo. Totoo yun. Kasi hindi pa niya tanggap Kailangan matanggap niya muna sa sarili niya yung ginawa mo sa kanya. Kaya yun ang antayin mo, yun ang ipag-pray mo. Kasi sobra yung ginawa mo sa mag-ina mo. Biruin mo, nagpakasal ka sa iba, nagkaroon kayo ng anak, tapos ngayon babalik ka sa kanila kasi sabi mo, na-realize mo sila ang mahal mo. Ito Kabayan, real talk tayo. Naalala mo sila nung walang-wala ka na. Kasi napunta ka kinaka-business. Sabi mo, 1 taon ka nang walang trabaho, kung saan-saan ka na nakikitira, lumuwas ka galing probinsya. So, alam mo yung hirap dun sa probinsya. Kaya, nagbakasakali ka sa Maynila. At ngayon, napadpad ka nga sa bahay nila ka-business, inopen mo yung problema mo, na nung time nga ilagi kang tulala, tapos umiyak ka doon, inopen mo na nga sa kanila, at inamin mo yung na meron ka palang 2 asawa, at ngayon gusto mong balikan yung una. Excuse me, at bakit? At bakit gusto mo silang balikan Kabayan? Dahil ba gaya ng sinabi ko, dahil wala ka nang mapuntahan?
Dahil walang-wala ka na? Nasaan ka kabayan noong ikaw ay meron pa? Nasaan ka kabayan at ano ang ginawa mo? Bakit hindi mo sinuportahan yung anak mo? Ngayon, gusto mong balikan yung first family mo. Komplikado kasi meron kang isa doon. Paano naman na yun, di ba? So mahihirapan ka, totoo to kabayan, mahihirapan kang makuha ulit ang loob ng asawa mo dahil nga may anak ka na sa iba. Siguro kung nagloko ka lang na walang anak, mas madali pa. Siguro mas madali pa. Pero hindi natin masabi kasi si Kabayan LB lang ang makakapag-desisyon nun. Kung tanggap na niya. Kasi kumbaga, di ba yung mga lalaki, sasabihin nyo, iniputan nyo ako sa ulo. O, itong si Kabayan, yung babae, ano ang tawag ninyo? Inapakan nyo yung pagkababae niya. Inapakan mo yung pagkababae niya. Durog na durog siya, Kabayan, Renji. Pero, kahit ganun pa man ang nangyari, nagsikap siya. Tumayo siyang mag-isa, ginampanan niya ang pagiging tatay at nanay doon sa nag-iisang anak ninyo. Tapos ngayon sasabihin mo, babalik ka na sa kanila na nagsusumamo ka talaga, na gusto mong, hindi mo yan makukuha kabayan sa iyak-iyak lang. Kasi yung iyak mo, wala yan, walang ano yan. Doon sa panahon na wala ka sa kanila, sa panahon na mag-isa siyang pinalalaki yung anak mo samantalang ikaw ang saya-saya mo. Ang ganda ng buhay mo na nagpapakasarap ka doon sa ibang kandungan. O diba? So magtiis ka ngayon. Pagpasalamat mo na lang dahil binigyan ka niya ng right or karapatan na makita o makasama yung anak mo. Pero yung sa side niya, hindi pa siya handa para tanggapin ka uli. Yun ang sabi niya eh. Kasi ganun na lang ba? Hanggang ganun na lang ba yung oras mo, gusto mo na kaagad? Mahihirapan ka, marami ka pang pagdadaanan kabayan kasi syempre, i-consider din yan ni Kabayan LB kung ano ang magiging advice. Syempre, yung mga magulang niya, yung mga kapatid niya, kung meron man, diba? Kasi sila ang naging kaagapay noon ni Kabayan nung wala ka. Kahit hindi man niya i-open yung problema sa kanila, pero nandoon siya. Alam niya mayroon siyang mga magulang, mayroon siyang mga relatives na nakikita niya kahit pa paano inasasandalan niya. Hindi man niya siguro, iwan natin kung na-open niya yung problema niya. Di ba? So, huwag kang magmadali kabayan. Alam mo kung bakit ko sinasabi to? Kasi OFW din ako at may pinagdaanan din. Hindi ganun kadali ang basta ka nalang patatawarin ng isang taong nagkaroon ng kasalanan sa'yo. Ipatunayan mo munang tapat ka nga kasi baka mamaya ginagamit mo lang kasi nga wala ka na mapuntahan at nakita mong maayos ang kalagayan ng nila misis mo, ng ex-wife mo at saka yung anak. So ikaw wala kang mapuntahan kaya gusto mo silang balikan. O diba? Ako nagsasabi lang ako ng kung ano yung nararamdaman ko at saka yung pagkakaintindi ko para sa aking sarili. Kasi nakikita ko, walang-wala ka na kaya babalik ka Yun ang sinasabi nila. Alala ko sabi ng lola ko. Yung isang barko daw, kahit saan man magpunta, maglayag man na napakatagal na panahon sa gitna ng laot, babalik at babalik pa rin siya, dadaong pa rin sa daungan. So ikaw ngayon, nagpasarap ka sa buhay mo ng ilang taon, alam mo meron ka ng pamilya, nagawa mo pang, yung mga ganun, ginawa mo na Tapos ngayon, babalik ka sa kanila kasi wala na may edad ka na. Ito kabayan, ang edad mo ngayon, mahirapan ka nang pumasok dito sa abroad. Hindi ka na makakapag-abroad basta-basta. Maliban na lang kabayan kung yung dating mong amo kukunin ka niya. Or kung meron kang dalang kontrata, pero sa tagal mo dyan, wala na din. Hindi ka mahirapan kang bumalik kabayan. Kung hanggat walang kukuha sa'yo na galing na dito mismo na mag-sponsor sa'yo. Kung mag-a-apply ka dyan, hindi. Nasubukan ko kabayan, nag-apply din ako. So hindi ako gusto kong mag-apply sa ibang lugar. Pero hindi na. Mabuti na lang meron akong kontrata na hawak kaya bumalik ako dito sa aking amo. So ikaw, diyan ka na lang siguro sa Pinas, magnegosyo ka na lang. Pero huwag mong madaliin si Kabayan LB kasi hindi ganun kadali yung sakit na iniwan mo sa kanya, sakit na ginawa mo sa kanya. Be happy kasi yung anak mo makakasama mo siya. Antayin mong si Kabayan LB mismo ang magkusang magsabi sa'yo na tanggap na niya lahat, na intindihan na niya.
baliwala na sa kanya yung ginawa mo. Ibig sabihin, yun ang pagpapatawad at saka yung pagtanggap sa'yo. Kakalimutan niya na lahat, yung magaan na sa loob niya. Kasi sa ngayon, kabayan, sobrang sakit pa talaga yan. No, habang nakikita kanya nananariwa ulit. Kasi bago lang kayo nagkita eh. Diba? Nananariwa sa kanya ulit yung ginawa mo. Sa kanya. Hindi lang sa kanya, pati sa anak mo. Yung emosyon niya, yung isip niya, mix pa yan eh. Mix pa yan. So, mahihirapan ka talaga. So, hindi natin masabi kung kailan or kung tatanggapin ka pa ba niya. So, yun ang pag-pray mo talaga. Pag-pray mo talaga siya, kabayan. Kasi, pag kaming mga babae nakapag-desisyon na, sabi nga nila ang babae daw change-minded. Yun ang akala ninyo. Oo, pwede. Pero pag yung mga desisyon na talagang kailangan mong, yung isang salita lang talaga. Once na nagbitaw na ng salita ang isang babae, depende sa babae kasi merong fake. Pero kung pag ako nagbitaw ng salita kasi iniisip ko muna, bago ako magbitaw kung yung decision na yun ba ay talagang balanse. So kung ano man yun, paninindigan ko talaga siya. O ganun ako. Kasi ako naloko na rin ako eh, pero naayos din naman. Naayos din. Hindi ako minadali, ako rin ang nagsabi, okay, sige. Pero may ultimatum na. So, ultimatum na yun. So, pag inulit pa ulit, no more words. Tapos na. Cut na lahat. Ganun lang yun. Marami ka pang kakainin bigas kay Kabayan LB, Kabayan Renji. Yun lang yun sa akin. Kasi sobrang sakit talaga yung ginawa mo sa kanya. Huwag mong idaan sa iyak kasi hindi mo yan makukuha sa ganun sa iyak lang. So, ang gawin mo talaga, magsumikap ka. Pakita mo na kaya mo silang buhayin. Kasi mamaya, anong trabaho mo, babalik ka sa kanila. So, ganun pa rin sa dati. Sorry, hindi naman kita dinadown. Kasi di ba umalis si Kabayan LB, unang umalis, na walang kayo ng communication, sabi nga niya. Kaya ka nag-asawa ng iba kasi walang communication, which is mali naman yun. Bakit? Hindi mo ba alam yung bahay ninyo? Na para umuwi ka doon, mag-usap kayo kung ano yung problema. So, ang ginawa mo, ay tinalikuran mo sila. Kasi naging happy ka na doon sa kabila. Nag-enjoy ka. O ngayon, lalapit-lapit ka ulit sa kanya, nagsusumamo ka, so hindi ka kagad mapapatawad talaga, sobrang sakit. Pasalamat ka at hindi ka pinakulong, malaya ka. Antayin mo na lang yung tamang panahon na maghilom yung kanyang sakit, yung sugat niya dito sa kanyang puso na dinadala ngayon. Dahil habang nakikita ka nga niya, lalo niyang naaalala, siguro na-imagine niya yung pinagkagagawa ninyo, na masaya kayo, samantalang siya nandoon sa bahay nila, na ngawa ng ngawa, iyak ng iyak. So, patunayan mong totoo ka, Kabayan Renji. Yung hindi mo lang sila ginagamit. Sorry. Yung totoo ka talaga. Kasi baka mamaya sasandalan mo lang sila kasi wala ka nang mapuntahan. Diba? So, magsumikap ka para kunin mo sila. Diba? Baka mamaya maging pasaway ka ulit. Siguraduhin mong nagbago ka na talaga. Huwag ka magalit sa akin dahil sinasabi ko lang yung para sa akin para sa akin, totoo naman ang sinasabi ko eh. Kasi hindi basta-basta madali yung gusto mong balikan mo na siya kaagad na ora mismo. Kayo na ulit. Yung parang walang nangyari lang. Ano yun? O kung ikaw yung ganunin, siguro naman hindi ka rin magiging easy to get, diba? Okay, so maraming salamat sa iyo, Kabayan. Pag-pray mo lang, mahirapan ka, dadaan ka talaga sa butas ng karayong. Kasi hindi basta ganun. Anuin mo na lang, pasyal-pasyal mo yung anak mo. Baka malay natin na sa pagpasyal-pasyal mo doon sa kanila, makikita ka niya, so marirealize niya yung sincerity mo. So baka malay mo, bigla ma-surprise ka na lang na, o sige, kalimutan ko na lahat. Tayo na ulit, magsimula. Yung mga ganun. Huwag mo siyang madaliin, huwag mo siyang iyakan, huwag mo siyang dramahan kasi parang lalabas tuloy na nag-iinarte. Peace. Okay, maraming salamat. Yun lang po ang aking reaction. Support po natin na Papa Dins TV, Ka-Business Official, Ka-Business Family, at saka thank you dun sa mga editors ninyo, Ka-Business, sila Thinking Buddy, at saka si Boss Dave, at saka supportahan po din natin ngayon ang kanilang solo vlog challenge. So panunuorin ko pa si Junjun. Hindi ko natapos kasi may trabaho ako kanina. So parang ang higpit ng laban ngayon eh. Naumpisahan ko yung kay Junjun, mukhang dikit-dikit na kayo ni Nika. Okay, good luck po. Maraming salamat. Bye-bye.